nga ba yung mga bagay na kinakatakutan ng mga babae na matagpuan o makasama namin sa isang lalaki? So proceed na po tayo agad sa number 1. Marunong gumawa ng pamilya pero hindi marunong mag-alaga. No? Sila po yung mga tipong lalaking irresponsible na gawa lang ng gawa ng anak. So bubuntisin yung asawa and then bandang huli mangiiwan din naman. No? So ito po yung tipo ng lalaki na kinakatakutan talaga ng babaeng makasama o matagpuan. No? Kasi nga naman, no, para po sa amin torture yan. No, kapag po nakatagpo po kami ng ganyang klase ng lalaki na ang alam na mambuntis pero mag-alaga and then gampanan yung responsibilidad niya bilang isang ama, yun, nagtatago o kaya tinatakbuhan. So, proceed na po tayo agad sa pangalawa. Sobrang taas ng pride, no? Ito po, no, ayaw na ayaw rin po ng mga babae itong katangian ng lalaki na ito, no? Bakit? Kasi po, pag mataas po ang pride ng isang lalaki, po ng bagay na pinagsamahan ninyo, posibleng masira lang sa isang iglap, no? So, alam naman po ninyo, Lods, yung pride, no? Maraming nagagawa yan. So, kapag po yan ay umiral, no, sira talaga yung naumpisahan ninyong dalawa. So, proceed na po tayo agad sa number 3. Lalaking layas o laboy, no? Maging ako, ayoko talaga to, no? Ito po yung kadalasan, no? Karamihan, nangyayari ito sa mga mag-aasawa, no? Na kapag ka nag-away, maglalayas, uuwi sa nanay, pupunta sa barkada, maglalaboy, tatambay doon, no? Ito po ay para-paraan ng mga lalaki para po makaiwas sa responsibilidad. So, gagamitin nila yung galit na yan para po maging malaya sila, no? Hindi maganda, Lod, sa magkarelasyon na kapag katuloy nag-away kayo, lalayas ka, no? So, hindi mo alam, lalo po nasisira ang relasyon kapag po ganyan, no? Dapat po problema pinag-uusapan, hindi po tinatakbuhan. So, proceed na po tayo hanggang sa number 4. Walang direction sa buhay, parang walang pangarap, no? Sila po yung mga lalaking parang alam mo na yung parang ayaw magsipag, ayaw gumawa ng paraan para umangat sa buhay, kontento na kung anong meron siya. No, yung parang, okay lang naman yung kontento ka kung anong meron ka, pero yung ibig sabihin, syempre, kung meron ka ng mga anak, at least dapat kahit paano mangarap ka, kahit konti lang. So, meron ka dapat plano sa inyong pamilya, na dapat, ganito, ganyan. Hindi yung parang pasyil-syil ka lang, patropa-tropa ka lang, painom-inom ka lang dyan sa kalsada. Hindi mo alam, nahihirapan na pala yung asawa mo, yung mga anak mo. So, dapat matuto ka rin mangarap. So, dapat may direksyon ka rin sa buhay na meron kang mga plano na dapat mangyari balang araw. So, hindi po yung naka-steady ka lang, no? So, kasi po, ayaw po talaga ng mababae yung ganyan, no? So, kailangan po talaga at least umuusad, no? Hindi po yung naka-steady ka lang sa isang bagay na dahil nga, dun lang gusto mo, okay na sa'yo yung ganun. So, mali po yun. Kasi dapat tayo hagad sa number 5. Immature o isip bata, no? Sila po yung mga tipong lalaking, yun, hindi marunong mag-handle ng relationship na sobrang isip bata, no? Alam niyo na yung ibig ko sabihin dito, Lods, yung talagang parang hindi marunong manuyo, hindi marunong may pag-usap, and then lahat ng away pinapaalam sa magulang, no? Ito po yung mga lalaking immature, no? Hindi po kayang i-handle mag-isa yung problema. So sa halip pinapaalam pa sa iba kahit naman na hindi naman na importante yung mga tao na malaban pa, no? At saka hindi naman big deal, so ginagawang big deal. So yan nga po yung mga katangian ng lalaki na takot ang babaeng makilala at makasama. So hanggang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So stay connected. See you again to my next video. God bless. Bye-bye!